Nauwi po sa mainit na debate ang privilege speech ni Minority Floor Leader Marcelino Libanan kaugnay nga sa naging aksyon ni Coast Guard spokesperson Jay Tariela. Sa kanya pong talumpati, pinuna ni Libanan ang paggamit po ni Tariela ng caricature o mala-cartoons na larawan ni Chinese President Xi Jinping sa isang university lecture. Hindi daw ito pagdepensa sa China kundi ang hiling niya pagpapairal ng disiplina at pagsunod sa Code of Conduct. Sinagot ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ng mga pahayag o ang mga pahayag ni Libanan. Naiinsulto daw siya na tila pinagtatanggol ng isang kongresista ang China. Dagdag pa ni Rodriguez, dapat bawiin ni Libanan ang kanyang mga pahayag kundi maghahain siya ng ethics complaint. Patriotism is not measured by how loudly we speak, but how responsibly we act. No one here questions the sincerity of the official involved. This is not about silencing voices. It is about aligning voices. I am insulted that a member of this Congress will stand up in favor of China. Madam Speaker, Jay Tariela is doing his job as spokesman of the Philippine Coast Guard. Because the very reason why this spokesman has to move and act is because China has been violating the sovereign rights of the Filipino people, the Republic of the Philippines, for so many years, bombarding our vessels, now with water cannons, lasering our officials and our Coast Guard. I second the motion, Mr. Chair. The gentleman from Tacloban, would you like to say something? How much? Alam nyo sa isyong ito, hindi ka sige. talaga maintindihan kung bakit tayo mga Pilipino nag-aaway-away. Iisa lang ang stand natin dito. Pero mga kapatid, yan nga po ang sagutang tinig ni na Minority Leader Marcelito Libanan. Isang stand, Dapat labanan iisa. ang pambubuli ng China. Yun Ba't ganun? O ito nga, yan nga pong sagutang tinig ni na Minority Leader Marcelino Libanan at Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez. Sa iba pang balita mga kapatid, nakahanda na raw ang mga militanteng grupo sa ikinakasang malawakang kilos protesta kontra korupsyon sa EDSA sa paparating na Pebrero 25. Ayon po kay Bayan Secretary General Renato Reyes, mahalaga po ang idadaos na rally dahil naitaon ito sa anibersaryo ng People Power Revolution. Bilang paalala daw na talamak pa rin ang katiwalian kahit ilang dekada nang napatalsik ang diktadoryang Marcos. Nakahanda rin daw na magkaroon po ng sama-samang pagkilos sa mga grupo na dati ay magkakahiwalay na nagdaos ng kani-kanilang rally. Pinapaalala sa atin na kailangan ng people power against corruption. So, nakapag-apply na po ang iba't ibang grupo ng permit para magdaos ng isang asamblea dyan sa kahabaan po ng Ross Boulevard, ng EDSA Avenue at sa White Plains Avenue. At nakahanda po na magkaroon sana ng sama-sama na pagtitipon yung iba't ibang grupo. Yan nga po ang tinig ni Bayan Secretary General Renato Reyes. Sa iba pang balita, nakatakda namang ipasubasta ng Bureau of Customs ang 8 pang natitirang luxury cars ng mag-asawang Diskaya. Sa panayam po ng programang ito, sinabi po ni Customs spokesman Attorney Chris Bendijo na idadaos nga ang auction sa Port of Manila sa Pebrero 11. Ibinabaraw ng customs ang presyo para matiyak na maibebenta ang lahat ng 8 mga sasakyan. Ayon pa sa customs, auction pa rin ang mainam na paraan para ipasubasta ang mga sasakyan para makita ng publiko kung paano ito maibebenta. Alam naman natin, hindi kagandahan ang perception sa ating ahensya. At dahil dito, umiiwas rin tayo sa mga posibleng kilos na maaaring pagdudahan, kagaya ng itong direct sale, dahil baka isipin na inaareglo or meron tayong pinapaborang mga individual na magsusumite ng kanilang mga offers. Yan nga po ang tinig ni Customs spokesman Attorney Chris Bendijo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True
Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.